Ana niya Mr. Maravillas yung ganap. 18 months mga kababayan before the midterm election. Ngayon na pa lang, nagsipag talunan na yung mga politika po, yung mga kapartido ni Maudigs sa CCP Laba, ay CCP. PDP laban pala po. At iba pang mga politiko nagsipag lipatan na po sa partido ng ating Pangulong BBM. BBM. Talagang tama yung sinabi po mga kababayan ni Maudigs na siya na lang yung mag-isa po sa partido. Pero anya, kahit anya ako na lang yung maiwan sa partido, dito pa rin anya ako. Ayan po ang balita ngayon. More politicians including 5 congressmen from PDP Laban Party of former President Rodrigo Duterte have switched to President Marcos political party 18 months ahead of midterm elections in May 2025. Nagsipag over the bakod mga kababayan. Tapos mga kababayan ang political career. Paano na niya Mr. Maravilla si Inday? Mayroon pa rin siya na partido po, yung kahit umalis na siya sa lakas, di ba? Yung local party niya, siyempre hindi siya iiwan nun. Yung hugpong ng pagtatantrums, pagbabago pala. Nagkamali na naman po ako. Sorry na. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng pag-over the bakod ng maraming mga politiko, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis at spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar ka-rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito po, nasa loob ako ng Toyota Innova namin. Di ba? Brand new po ito na Toyota Innova. Ayan. Ayan po mga kababayan. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. And bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo po mga inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jelon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos po mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. So ito yung balita ngayon mga kababayan. Sabi rito, more politicians including 5 congressmen na galing mga kababayan sa partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban Party ng dating Pangulong Digong lumipat na po, nagsipag over the bakod to President Marcos political party 18 months ahead of the midterm elections in May 2025. Siyempre niya Mr. Maravillas kung saan yung tinatawag na green pasture. Doon siyempre anya tatakbo yung mga yan
Of course, mga kababayan. So sabi diyan, the 32 new members, marami pala po, of Partido Federal ng Pilipinas include 8 members of the House of Representatives and a top cabinet official as well as several members of his family. Mr. Marcos witnessed their oath-taking sa Palasyo mga Malacanang kahapon, mga kababayan, ng nung Friday pala afternoon. Ayos na ayos, mga kababayan. Yung mga lumipat, mga kababayan, sa Partido Pilar ng Pilipinas ng ating Pangulo ay sina Marlene Premisias Agabas of Pangasinan, Linabel Villarica of Bulacan, Florida Robes of San Jose del Monte City, Ralph Wendell Tulfo of Quezon City pala, Maria Hamina Catherine Agarao of Laguna, Leody Tariela of Occidental Mindoro, Richard Gomez of Leyte, and Francisco Benitez of Negros Occidental. Kasama pala, mga kababayan, si yung actor na si Richard Gomez. Agarao was also joined by her father, former Representative Benjamin Agarao Jr. Except for Tulfo, who was from Nacionalista Party, Agarao, who was previously with Lakas Christian Muslim Democrats, and Tariela of the Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, all the others were from PDP Laban ng dating Pangulong Maudi. You see? Ngayon, una niyan, mga kababayan, before the oath-taking nitong mga bagong members ng Partido Federal ng Pilipinas noong Friday, si Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, pinangunahan din niya yung 14 governors and other officials, mga kababayan, in joining his father's party noong Agosto. Mauubos nito, mga kababayan, yung ibang mga members ng ibang partido. Paro-paro diyan niya, Mr. Maravillas. Political butterfly. Normal po. Dito sa Pilipinas, kung sino yung nasa posisyon, doon po ang takbo ng mga tao para malapit sa grasya, siyempre. Hindi, yung purpose naman po ng mga politicians, we have to respect the decision, the mandate na binigay dito sa mga nanalo, lalo yung ating presidente, siyempre. At saka, para makiisa, mga kababayan, sa pagsulong, siyempre, ng bagong Pilipinas at yung mga projects nila sa kapakinabangan ng kanilang mga constituents. Yun po yung nasa isip naman nitong mga local politicians. Ganun po yon. Kahit dito sa amin po, yung mga dating mga dilawan dito, mga nag-endorse kay Santa Mama, lahat na po nasa kay President Bimi. Natunaw yung mga piklawan dito po sa Bicol. Kahit doon sa Naga City, yung mismong lugar ni Santa Mama, may mga naiwan po na mangilan-ilan. Siguro naiya naman. Di ba? Pero ang ginawa nila, mga kababayan, nanahimik na lang at sumusuporta na sa ating administrasyon. So maganda po yon. Hindi naman natin po minamasama ang ganong mga desisyon nito mga politiko. So sabi yan, this time the top recruits from the local officialdom were Quirino Governor Dax Cua, President of the Union of Local Authorities of the Philippines, and Interior Secretary Benhor Abalos. Formed in 1998, OLAP gained the imprimatur of then President Gloria Macapagal Arroyo when she issued Executive Order number 351 in 2004, recognizing OLAP as the umbrella organization of all the leagues of local government units and league and
federations of local elective and appointive officials. So lahat sila mga kababayan sumama na sa ating Pangulong Bongbong. So Abalos, whose family was also once affiliated with PDP Laban, lumipat na po sa Partido Federal ng Pilipinas together with his father, Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos Sr., his wife, Vice Mayor Carmelita Abalos, and their children, Councilors Benjamin Abalos III and Charis Abalos Vargas. Buong family na po. Siyempre po si Benor, DILG Secretary. Other recruits from Mandaluyong City are Darwin Fernandez, President of Cities Barangay Captains and Councilors, Stanislao Lim, Reginald Antiojo, Michael Eric Cuihilo, Leslie Cruz, Danilo Di Guzman, Carissa Maris Manalo, Michael Ocampo, Rodolfo Posadas, Alexander Santa Maria, Antonio Suba Jr., Angelo Elton Yap. Rounding up, the new party members are Mayors Maika Elizabeth Vergara of Cabanatuan City, pati po mga city mayors na, Henry Villarica of Micawayan City, Imelda Calixto Robiano of Pasay City, Lucy Torres Gomez of Ormoc City, and Antonio Bendita of Surala, South Cotabato. Di ba? And pag halimbawa magdesisyon sa ito, preparasyon pa lang para mga kababayan sa midterm elections. Pero pag nagdesisyon mga kababayan si Martin Romualdez na siyang tumakbo bilang standard bearer sa 2028 presidential elections, malamang maubos na yung lahat ng city mayors at mga congressmen. Pati mga gobernador mga kababayan. Kasi si Abalos, DILG Secretary. Di ba? Ang matiraan niya, Mr. Maravillas, kay Inday niyan, yung hugpong niya. Yun na lang po ang matitira. Saka siyempre, yung mga tagahanga ni Ilugarsi. Ayun na lang po. Ayun man lang po mga kababayan, yung mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.